Magandang hapon sa ating lahat, mga paluwenyo, maging sa ating mga kababayan sa buong universe. At welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Okay, samahan po ninyo ako mga kababayan sa isang oras na programa. At wala po tayong personalan, trabaho lang mga kababayan ko. At makakasama ninyo si Don Robert Ramiro, ang sa inyo ay maghahatid ng mga balita, mga paalala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Palagi na lang, sugat ang laman ng bawat litanya niya. Pero sa salamin ko lang, nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Okay mga kaibigan, ang headlines po natin ngayong hapon, ay tungkol dito sa mga pangyayari, hindi lang kahapon, maging bago pa man. Nangyari kahapon yung sa alas 2 na nagkaroon ng habulan dito sa pagitan naman ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at kay Senador Bato de la Rosa. Pero hihimay-himayin natin mula sa umpisa ang pinag-ugatan ng mga pangyayaring ito mga kababayan ko, at bukas ay tatalakayin natin ang isang mahalagang isyu. Ito ay isyong may kinalaman sa mga batas, na ang pag-aresto na ba yung pag-aresto ba kay Senador Bato de la Rosa ay utos ng ICC o International Criminal Court, at bakit ang isang sibilyan na wala namang tungkulin na sa bayan ay siyang nangunguna sa pagdakip? Meron ba siyang karapatan? Bukas po na yan, tatalakayin natin. Iyon ay puro mga batas po ang ating i-research, at kakausapin natin yung mga abogado. Hingi tayo ng tulong sa mga abogado. Marami naman akong pinsan na abogado dito At maging yung meron naman tayong PAO, hindi tayo mahirapan maghanap ng mga legal na mga pangungusap o kaya mga batas na dapat natin talakayin dito sa ating programa. Bagaman tayo ay hindi naman tayo abogado, pero tayo ay nakakaintindi naman sa binabasa natin kung ano ang binabasa natin. Huwag lang tayo ma-misinterpret sa mga batas na yan, sapagkat delikado yan. Hindi kagaya nung iba, basta makabasa na lang, nabasa na lang, nagbigay na ng interpretasyon, kahit mali-mali o ika nga ay nag-aasta-astang abogado. Nag-aabogaduhan. Kaya yung ating headlines ngayon mga kaibigan, bago pa man yan, yung mga pangyayari kahapon simula alas 2, yun bang kodita diyan sa Senado, yun ba'y planado? Yun ba ay talagang planado ng mga magkakasama diyan sa Senado? Meron katalungan kasing umiikot mga kaibigan. Yun bang mga kababayan natin? Hindi naman lahat maaring hati ang opinyon ng mga kababayan natin, na iba ay hindi pumapabor na magkaroon ng panibagong leadership. Isa na nga rito si Erwin Tulfo,
Ayaw niya. Insulto raw yan, insulto. Marami rin ho nagsasabi sa mga kababayan natin na ayaw din yan. Pero marami din ho nagsasabi na dapat na palitan na. Ano hong dahilan kung bakit nila gustong palitan? Yung namumuno dyan ho sa Senado sapagkat ang sabi ng ating mga kababayan ay hindi na raw ho napagtitiwalaan yung mga namumuno o yung kay nangunguna dyan ho sa Blue Ribbon Committee na hanggang sa ngayon mga kaibigan, mag-iisang taon na ay wala pa rin nangyayaring resulta kundi yung mga yan at ika nga ay tusuhan. Yun ho, yan ay pagsisinungaling, pagtatakipan para maiiwas yung mga may kinalaman dyan ho sa katarantaduhan, dyan sa flood control na ang taong bayan ang nagsasuffer. Yung mga kababayan natin na hindi na makakain sa loob ng isang araw, kaya pumupunta na lamang sa kapitbahay. Kinakapalan na lang nila yung kanilang mga mukha para lang maitawid yung kanilang gutom, humihingi ng kaunting pang-almusal. Hindi ho ba totoo yan? Pumasok ho kayo dyan sa mga slum areas. Yung iba nag-aabang dyan ho sa mga food chain at inaabangan yung mga utility na magtatapo ng basura. Inaagaw na ho mga kaibigan. Yung mga basura dyan ho sa mga food chain, tinatawag nilang pagpag. Kita mo rin dito lang sa may area ng Cubao mga kaibigan. Maawa ka sa mga kababayan natin samantalang kayo mga tumatanggap ng mali-malitang pera. May mga magagandang mga sasakyan, hindi kayo apektado sa pagtaas ng presyo ng mga pangunang bilihin sapagkat kayo mismo ang namumunini sa kaba ng bayan. Kahapon tinalakay natin yung sino pinakamatataas na sweldo dito sa gobyerno. Hindi ho pa natin binabanggit yung presidente. Presidente hanggang sa mga kabinete, hanggang sa mga mayor, hanggang sa mga konsehal ang kawawa diyan yung mga barangay tanod at saka yung mga BSW, barangay health workers. Yun ang mga kawawa rito samantalang yung mga tinamaan ng magaling mga congressman na yan na talagang paldo talaga ay nako sapagkat napakaraming kurakot niya sa mga substandard ng mga proyekto. Dyan ho kayo tumitiba. Samantalang kayo wala kayong pagmamalasakit sa ating mga kababayan na talagang nagdarahop. Sinasabi na natin kanina pa, na ngayon magkano ng presyo ng bigas ngayon? Pinakamababa na. Hindi ka na makakabili ng 50. Yung pinagmamalaking 20 pesos na bigas, kung yan ipapatak-patak lang sa loob ng isang buwan, dito sa may diyan ho sa Maramag Bukidnon, naka-schedule po yan ang pagbibigay diyan ng 20 pesos na bigas. Sana napakahaba na pila. Yun ho yung aking classmate ko diyan ng high school, kinukumusta ko. Yung itinuturing kong mga kuya at mga ate dyan, ay Diyos, nakakasamid kayo talaga, naiinis ako. Kapag nakikita ko nandito sa Quezon City, na yung mga kababayan natin, andyan ho, nag-aabang ho, dyan ho sa mga food chain, yung mga kainan. Minsan kinakausap na yung janitor, pagka ang janitor lumabas ng food chain, sandali lang, kakausapin na, habulin na yan, kuya, pagka nagtatapong ka na naman ng basura, ibigay mo na lang sa akin. At bakit? Para baka sakaling meron pang mga buto-buto. Ginagawa niya parang aso ang mga kababayan natin, samantalang yung mga mayayaman, mga anak ng mga tipaklong na ito. Wala kayong mga konsensya. Kaya yung iba, hindi mo masisisi kung bakit gumagamit na ng mga rugby. Hindi mo masisisi kung bakit nag-a-addict ng mga shabu-shabu na yan. Paano? Kagagawan din ng gobyerno. Pumunta kayo dyan sa mga barangay. Tanungin yung mga badak. Barangay, ano bang ibig sabihin ng badak? Yung dyan sa, yung nangangasiwa sa, yung mga illegal na mga droga.
Magtanong kayo. Hindi na nga nila pinapansin na kasi naaawan na sila. Hindi na nila, ay nako. Kaya kung sila-sila na lang diyan lang sa lugar namin Dati gusto ko silang isuklong pero naawa din ako sapagkat minsan pag lumalapit sa kuya, pahingi naman ako pambili ng isang kanin. Gugutom talaga ako Wala na hong tumatanggap sa amin ng sa trabaho, maging sa construction, ayaw na kaming tanggapin. Hahanapan kami ng NBI. Hahanapan kami ng police clearance, health certificate, kung ano-anong hinahanap. Wala nga ho kaming pera At saka yung binibigay na ayuda, pansamantala lang ho yan. Pambihirang buhay ito. Okay, tuloy-tuloy ho tayo. Sinasabi ko lang ho yung aking nakikita. Hindi ko ho layunin na kayo ho, yung lalo na sa gobyerno, kayo ho ay aking sermonan. Ipinaalaala ko lang sa inyo yung nagiging larawan sa labas ng inyong mga opisina sapagkat kayo ay naka-aircon. Kapag kayo na initan, nagre-reklamo kayo. Samantalang itong taong ito ay nakabilad sa araw, nagre-reklamo, Kulang pa sa pagkain yan. Ang pinagmumulan ho dito sa naging kaguluhan dyan ho at maging sa pagpalit ng liderato dyan ho sa Kamara ay nawala na ng tiwala. Ang majority sa mga kababayan natin sa pamamalakad dyan ho sa Blue Ribbon Committee na sa halip na tukuyin ang mga lapastangan sa budget, yung pera o buwes ng mga mamayan na dapat ay makarating ang serbisyo na yan para sa kanila ay wala ho napunta sa maleta at kung kani-kanino napunta sa kani-kanilang mga tahanan. Hanggang sa dumating pa doon sa ibang bansa, ipinambayad para suhulan ng hustisya para lamang sikilin ang karapatan ng isang mamamayan na kalaban ng kanilang interes sa politika. Hindi ba tama? Hindi ba ako nagkamali? Sila mismo umaamin. Meron ho akong hinahangaan dito si Senador Trillanes palibhasa iyan ay sundalo, nandiyan pa rin yung espiritu niya pa sa pagiging sundalo. Hindi ho, marami hong galit kay dating Senador Sani Trillanes, marami hong galit. Kung bansagan niya o sira ulo kung ano man sinasabing trililing o kaya may tililing. Pero may integridad ho yung tao, may ibig sabihin, mayroong hong isang salita. Pag sinabi mo, sige, go ahead. Pusasan mo ako. Ayun, nandiyan na nga, may dala ng pusas. Nagkakaroon na ng takbuhan, anak ng tipaklong, Anong masasabi ninyo ngayon? Nagbibiro ba? Bagaman yan ay maraming sinasabing mga fabricated na mga akusasyon. Bahagi niya ng kanyang trabaho. Diyan po siya sumusweldo. Ano ba naman kayo? Diyan ho kumikita yung mamay. Wala na ho sa serbisyo yan Nabihira na buhay ito. Siyempre, gagampanan niya yung kanyang trabaho. Nang buong puso, si Huda yan itama mali. Yung mga holdapper, alam nga nila yung mali. Talagang ginagawa para lang mabuhay Yung pa kaya? Sige. Pero yan humahanga ako sa trabaho niyan. Hindi katulad ng iba puro drawing Ngayon ay ang reaksyon ng mga mamamayan natin ang sabi ng mga matitino natin na mamamayan. Hindi natin walang marami hindi matitino, lalo na dyan sa hanin ng gobyerno, Ang sabi kasi ng ating mga kababayan, dapat nang isulong, meron ng gumawa ng panukalang batas. Ano yung panukalang batas na dapat na ipanukala? Na yun hong impeachment. Diyan ho nag-umpisa sa impeachment na yan laban kay ikalawang Pangulong Sara Duterte. Lalo na yung Liberal Party, talaga naman nag-iinit ang tumbong ng mga yan para lang talagang gusto mapatalsik sa pwesto. O kaya hindi na makapanungkulan yung ikalawang Pangulo,
Wala na akong ginawa yan, kundi maghanap ng mga butas para, ay naku Panginoon, kung mahabagin ano ho. Ang sabi ng ang isang siraulo din tong isang kapitbahay ko, kung pwede nga lang manalangin at mas makapangyarihan ang panalangin kapag nanalangin ako mamatay na itong isang ito nitong walang pintang ibinuto natin dapat namatay na ito Sabi ko ang ano mo naman, masyado ka namang ika nga brutal. Huwag naman ganun. Tao din yan. Nagbabago din yan, ano ho? Marunong din niyang umintindi, kaya lang, yan kumakapit din sa patalim, lalo't lalo na may sinusunod na amo. Sinong pinakamas makapangyarihang amo dito sa atin sa lahat? Di ba, Presidente? Sumunod ka sa amo, pag hindi, ditalsik ka. Pagka nagsasabi ka nga ng totoo itatanggalin ka sa pwesto Anong katunayan ho niya? Yung isang undersecretary ng DPWH, nagsumbong sa Presidente na mayroong anomalya dyan ho sa pagbili ng equipment. Yung klinika, yung roving clinic, na napakalaking milyones ang ginastos ho dyan, ang nagamit lang ay 25% doon. At isinumbong ho yun sa Presidente, anong nangyari? Ay tanggal ka sa trabaho. O dapat sinungaling ka, dapat ang matang mo imipiring, para yung kabayo baga. Dapat nakadiretso lang ang tingin mo, huwag kang lilingon. Pagka lumingon ka, may tama ka. Hindi ho ba tama? Hindi tama ba ako mga kaibigan? Okay. Yun, hindi pa yung isang item hindi pa natin nangangalhati Pero kayong paman ay baka makalimutan ko itong si Kuyang Alfred Bayani yan ay sabi nga ni Kuyang Alfred kahapon diyan sa Senado. Kahapon nagkakatakbuhan na. Alam naman natin yan. Pero bukas mas exciting bukas mga Kuyang Alfred. Sapagkat tutuntunin natin kung meron bang kapangyarihan itong si Senador Trillanes na hawakan ng sekreto yung warrant of arrest di umano na galing sa ICC, so International Criminal Court. Maraming mga abogado dito sa ating halos lahat yata, karamihan sa ating pamalan ay mga abogado, kaya lang mga abogado hindi ba? Kaya nagkakaroon ng change the law. Isa lang yatang ilang piraso lang yatang nakikita ko na sumusunod sa batas. Sapagkat sa dinami kasi ng batas, anak ng baka, pinagsasabong nila yung mga batas mga Article 1, Section 1, mga section, rupor yan, ay anak ng baka, tinamaan kayo. Binanggit kasi may nagbanggit sa ulat na yung pinagmulan nga dyan, kaya nagkaroon ng kodita dyan sa Senado dahil nawala na ng tiwala ang yung kanilang mga kasamahan. Hindi na yata masikmura yung ginawang pagtatakipan dyan sa maanumalyang flood control na yan. At isa pa, ay hindi na flood control na pag-uusapan din kundi personala na papugihan na Anong kinalaman pagiging pugi mo sa pagresolba sa pagresolba diyan sa usapin, lalong-lalo na may kinalaman diyan sa kaperahan ng mga mamamayang Pilipino. Sasabihin nung gwapo ako kaysa sa iyo. Ikaw may period ka. Kalalaki mong tao meron kang period. Yan ba tama na makita sa inyo dyan sa kapulungan ng Senado na kayo ay makakitaan ng ganong pag-uugali? Katampalasanan na yan? Hindi ba kabastusan para sa inyo yan? Kayo mga edukadong tao kayo, samantalang yung mga mamayan, kahit na yan nagtitinda ng fishball, ng kikiam dyan sa kanto-kanto, nakakaintindi hindi ba? Nagsasabi ng kanilang mga hinaing. Ay nako, kaya minsan nakakasama ng loob, gusto ko na rin yata maging senador o kaya maging congressman. Congressman
Congressman Budoy, baka last term mo lang ngayon, ako naman tumakbong pagka-congressman, halili sa iyo, ha? Basta't bigyan mo lang ako ng bigyan mo lang ako ng pondo. Hati tayo sa sweldo ko at saka sa flood control. Pag ganyan, may mga proyekto, hati tayo. Basta't pag ako nanalo magandang hanap buhay ito eh. Hindi na ako kasi public service ang pagiging politiko. Hanap buhay ito, kulik-kulimbat dito, kulik-kulimbat doon, anak ng baka. Kaya wala ka problema. Basta't kakutsaba mo lahat yung mga mayor. Yung mayor namin. Mayor Greg Ramos ng Kahijukan, Sibuyan, Romblon. Sir, ayusin mo naman yung taga-DNR dyan, yung mga kababayan natin na nangangahoy. Senior citizen na, nababalitaan ko. Ay kinakasuhan, hinuhuli ninyo. Kumuha lamang ho yan ng panggatong para mapansaing nila. Kasi wala ho silang kakayahan bumili ng gasol para makapagsaing ng kanilang kakainin. Tapos gaganunin ninyo. Ang batas ho, tatandaan ho ninyo, ang batas ay walang pang-unawa. Sasabihin ninyo, no one is above the law. Tama. Yung bang batas, meron ho bang pangunawa? Ang nagpapatupad ng batas ay merong pangunawa at may konsensya. Pero yung batas, wala hong konsensya yan. Wala hong pangunawa yan. Kayong mga magpapatupad ng batas, kayo ang may pangunawa. At meron ho kayong konsensya. Kumuha lang ng ilang pirasong manggayo sa kapitbahay, pinahuli, pinakulong, para lang maitawid yung kanyang gutom. Bakit nagkakagutom yung mga Pilipino? Paano kasi yung pera kinukurakot ng mga kurakotero, tuloy ho tayo. Mas lalo hong umuugong yung espekulasyon. Ano ko yung mga espekulasyon na ito? Na sinasabing coup attempt. Yun ho, nagkaroon ho kasi ng coup attempt ho dyan sa Ang bilis ng oras natin, Hindi pa tayo nakakaisang item, eto na. At yung isa sa pinaka-breaking news yung mga kaibigan ay dahil nga dyan sa pagpalit ng liderato sa Senado. Yun. Tito Soto. Dating Senate President tanggal na. Nawala na sa pwesto si Tito Sen Kindat. May pagkaparabang yung kinikindatan mo magandang dilag. Ay nako, Tito Sen, sino pa yung taga sex bomb? Meron akong kilang sex bomb, kilala ka eh. Yung medyo mataba-taba at yung medyo mata siguro mga 5'8" ang height. Naging nakilala ko yan dyan nung sila nag-iinsayo dito ho sa Cubao. Yung mga sex bomb. Huwag na, baka mamaya sabihin marites ako eh. Baka mamaya sasabihin ko yung pangalan, hanapin ako ni ma'am. Wala ho. Yun tuloy natin. Yun ho isang pinakamalaking pagbabago sa liderato ng Senado, mga kaibigan. Tanggal si Senador Tito Soto bilang Senate President matapos bumuto ang 13 na mga senador pabor sa deklarasyon na bakante na ang lahat ng Senate leadership post. Number 1 ho dyan. Meron ho ditong sinasabi, ako ho ay natuwa Yun hong mga senador na tinatawag nilang nanananindigan para sa bansa at para sa sambayanang Pilipino, sila ho yung mga siyam na senador na hindi umubra sa 13. Babanggitin ho natin si Bam Aquino, Senador Bam Aquino. Pangalawa si Tito Soto, wala na ho sa pwesto. Pangatlo ho si Wen Gatchalian. Pang-apat si Risa Hontiveros. Panglima si Ping Lacson na best friend ni Senador Rodante Marcoleta. Si Lito Lapid, si Kiko Pangilinan, Erwin itong magkapatid na Erwin at saka Rafi.
hinangaan ko ito nung sa kanilang mga nung ito'y wala pa diyan sa Senado eh. Talaga naman kung makipag-bangayan ito sa mga pulis talagang ganun-ganun na laang eh. Pero yun hong 13 ho. 13. Papangalanan ko pa ba? Ito bang sina Bam Aquino? Sina Kiko Pangilinan? Itong sina Risa Hontiveros? Si Tito Soto at si Ping Lacson? Sa ano bang partido ito? Di ba sa liberal ito? Kasama ito doon sa mga kasama ito sa mga leftist group ng mga makabayan. Na siya ho pasimuno ho dito sa impeachment trial kay ikalawang Pangulong Sara Duterte. Nung una sabi nga ng President Bongbong Marcos ayaw namin yan sa impeachment. Abala lang yan sa trabaho sa gobyerno Biglang bumaliktad sumimplang. Ay, alam mo anong klaseng pagkasimplang? Dapa lang ba? Hindi talagang ang ulo una, ang naunang ulo ng bumulusok ko. Kaya naiba ang hatol, naiba na ang desisyon, di ba? Yun ho, sinabi ko na ho yung siyam. 13 ho yung nanaig Yan, makasama ho ni Senador Alan Peter Cayetano, Sir Alan, pagbutihin mo na yung yung Blue Ribbon Committee. Dapat talaga maging seryoso tayo. Para naman kahit na kumakalampo ang tiyan ng mga kababayan natin, masihan man lang sila na makita malaman nila kung sino talaga yung mga halimaw diyan sa gobyerno, Malaman man lang nila kung sinong mastermind diyan. Pinakamalaking lulong sa buong Pilipinas sapagkat yan nabalita na yan buong mundo. Yan iniiwasan na nga pautangin tayo ng ibang bansa Kaya nga ayaw na nga yata kausapin yata ng ibang bansa, yung ibang leader ng bansa, yung ating mga leader dito. Ay nako, mahirap na magsalita sapagkat sasalaminin na lang natin ang buong pangyayari. Dumating na yung naturang yung development nung nangyari doon sa impeachment. Na yung naturang development ay dumating sa gitna ng umiinit na usapin na posibleng napalitan lang ay kaina. Kaya ngayon medyo nakahinga ng kaunti naman itong si Vice President Sara Duterte sapagkat ay umaasa naman siguro ito, inaasahan niya sapagkat nandiyan naman yung ating presidente. Meron naman yung boses sa Senado na mga kakusa ko, yung mga kasenador ko, kasenadora ko. Gawin naman nating patas ang pagdinig. Huwag naman tayong one-sided, Kung ano talaga yung batas, yung ating pairalin, at saka yung batas, bigyan naman natin ng damdamin. Hindi yung puot, hindi yung galit, Kasi kapag hinaluan mo ng galit yung batas, nagkakawindang-windang na tayo. Pambihira. Di ba? Ito yun pagpapatubad bago natanggal nga sa pagiging Senate President itong si Tito Soto, Senador Tito Soto. May pag-uusap na pala itong sa opisina ni Senador Tito Soto na meron na pala siyang kausap na mga ahente ng NBI. Nakausap na rin pala niya si NBI Director Melvin Matibag. Nakipag-coordinate na. Matatanggal na ako dito sa para huwag na madagdagan itong buto ng buto laban sa akin. Huwag mong papasukin niya sa harangin nyo na yan si Bato. Gamitin na natin yun. Saan si Trillanes? Sani Trillanes, ikaw naman meron kang isang salita. Eto na, samahan mo na ito mga dalhin mo na yung warrant of arrest na sinasabi mo galing sa ICC. Sige, yan na. Kausapin mo na, kakausapin ko na yon kung ako si Tito Soto. Sige.
kakausapin ko ng Senate House Sergeant at Arms. Ano ho? Kakausapin ko para kayo ay papasukin na. Sino ho bang Sergeant at Arms dyan sa Senado ho? Hindi ho ba yun si retired Major General Rene Samonte? Na pagkatapos nga nung pagkatapos noong ika nga ay rambulan ho dyan. Pagkatapos ng wrestlingan dyan sa pagitan ng mga tauhan ng NBI at ni Senador Bato de la Rosa nag-resign. May delikadesa po yung ating yung Senate Sergeant at Arms dyan ho sa Senado, si retired Major General Rene Samonte. Ay nako, pambihirang patis ito. Ito mamaya, meron ho mga nagpanukala ho dyan. May mga patama ho dyan sa kung bakit ho nangyari ho, nakapasok yung mga taga-NBI. Tatalakayin natin yan mamaya ho. Eto ho. Ayun ho, breaking news kahapon. Senador Bato de la Rosa, kumusta naman kadong? Senador, naon sa mga pila may imong samad? Nadaghan ba imong samad kahapon? Kay peste. Naon sa man mga ngayo gani kay kanang mga taga-kuan, mga tauhan ng kuan ng Senado, yung mga security. Mabuti na lang at nakipagbalyahan ho, nakipag-wrestlingan diyan para ka protektahan lang si Bato. Ano ho? Sir Senador Bato, masama pa ba loob mo? Meron na nga akong hakbang. Sa bagay, hindi ka ho masyadong apiho dito sapagkat meron ka naman mga kakampi. Yan ho, si Senador Joel Villanueva, si Senador Rodante Marcoleta, andyan ho si Senador Jinggoy Estrada, si Senador Alan Peter Cayetano na siya ngayon ang boss mo dyan sa Senado. Ano ho? At marami pang mga kasama, si Senador Bongo at Robin Padilla, mga kaalyad, makakakampi mo yan, maasahan mong mga kaibigan yan. Ano ho? Ngayon, ay nako. Eto ho, yung umiinit na usapin kaugnay sa impeachment nga dyan kay Vice President Sara Duterte, yan ho yung pinagmulan Ngayon, eto ho, ang sabi kasi ni Senador de la Rosa, si Bato, ang sabi kasi niya, ay patuloy kong susuportahan si Inday Sara na patuloy na naglilingkod sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa kanyang kinahaharap. Eto. Senador Bato, ang dami mong mga baser, ang dami mong mga kritiko, at yung mga detractors mo, ang dami. Napulaan ka dito. Sabi mo kasi, go ahead, make my day. Ito nang si Trillanes kasi, tahimik lang. Eto, bumawi si dating Senador Trillanes. Sabi mo, ako magpupusa sa iyo. Bakit ka tumatakbo? Di ba? Yan naman talaga. Inulit ngayon sa video Kaya ako natawa Dapat na sa ganyang mga bagay, huwag tayong magbibigay, huwag tayong padadala sa ating emosyon. Kasi babalandra din sa atin, babalik sa atin kung ano sinasabi natin, dahil kayong mga opisyal ng bayan, dapat huwag kayong masyadong marites. Dapat kayo tumulad kayo sa mga Marines. Kahit kausapin nyo yan, hindi yun magsasalita, wala kayong makukuha ng impormasyon. Meron na hong panukala na dapat mga Marines ang ilalagay dyan sa Senate. Meron baka magkatotoo yan.
Kasi meron ho talagang nagdidemand dyan. Kasi wala na ho silang tiwala sa Philippine National Police. Maging sa NBI, wala nang tiwala. Sa Marines na lang siguro sila may tiwala, no? Kasi nga, pambihirang buhay sa DILG na ito. Sasabihin pa naman, oy, safe na ngayon maglakwat sa dyan sa daan. Wala nang napapatay ng baka. Ay, nako. Walang hiyang buhay ito. Puro kayo mga sinungaling. Kaya minsan sa halip na ikaw ay magagalit, wag mong pairalin yung galit mo. Ang tawag dyan kumbaga sa protocol, dapat lagi kang nakakompose sa sarili mo. Hindi lagi kang nasa maximum tolerance. Ay, yung iba naman kasi, hindi ho maiwasan, talagang maximum tolero talaga kaya nagmumura na ngayon. Dami ho dito sa social media. Tuliro sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi ho ba? Ito hong pahayag ni Senador Bato de la Rosa, na patuloy niyang sinusuportahan itong ikalawang Pangulo sapagkat napakalaki ang utang na loob naman talaga nito sa mga Duterte itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pagiging Chief PNP diyan sa Davao, maraming ranggo ang tinalunan nito. Maraming mga senior officers ang nilaktawan nito bago maging Chief PNP. At bukod diyan, tinulungan siya para maging senador, Kaya kumbaga buhay na lang niya, parang ang buhay niya, utang niya na sa mga Duterte. Hindi ho kagaya ng iba diyan na sa loob ng napakaraming 5 presidente na dumating ang lumipas, hindi ho nalibing-libing yung bangkay. Pagdating kay Duterte na ilibing pagkatapos ngayon, sila pa ang nagpapakulong. Walang utang na loob. Mabuti pa itong Mabuti pa itong si Senador Bato de la Rosa, may marunong mayroong puso. Ay marunong kumilala ng pagtanaw ng utang na loob sa kanyang pinagkakautangan ng loob, ang mga Duterte. Pero yung tatay mo ay ilang presidente na ang lumipas, wala hong nagawa. Ang sinasabi lang, titingnan natin, susubukan natin, pag-aaralan natin para mailibing diyan sa libingan ng mga bayani. Wala ho. Pagdating kay Duterte, isang salita lang. Sige, presidente naman yan, may karapatan natin yan. Patupad natin ang batas. Ngayon, nailibing. Pagkatapos mailibing, anong isinukli? Giyera patani ng pamilya. Ang tanging kumikilala ng utang na loob dito ay walang iba kundi si Senador Amy Marcos. Kayo ho, sa inyong pamilya. Subukan kaya ninyo mangyari sa buhay ninyo yan, sa inyong pamilya. Matutuwa ba kayo o maiinis, magagalit? Siyempre, magagalit kayo. Yung kayo nga ay pag nakawan ng isang pirasong mangga, nagagalit kayo. Ibabarangay pa ninyo. Yung pa kaya? Pambihirang buhay ito. Talagang sumabog ho ang tensyon dyan ho sa loob ng Senado kahapon. At nagkaroon ho ng matinding komosyon. Nagkaroon ho ng hablutan. Meron ho isang miyembro ng security ng Senado ang nabugbog ng mga tauhan ng NBI. Gano'n ba naman? Bakit kaya nang bubugbog na ang mga tinamaan ng magaling na talagang napakasidian niya ang layunin nito at talaga namang talagang hindi basta-basta. Nakikipagbubuga na hindi na nakuha sa pakiusapan. Bugbuga na ito Sukdulan na magkaroon na nagkakasugat na yung mga dating kasama nila mga law enforcers. Matindi. Sino ho ba ang utak dito? Hindi ho man natin masasabi na ang utak dito si DILG Secretary. Wala nga siyang kaalam-alam dyan sa daladalang ICC warrant na yan. Tinatanggi niya, wala siyang kaalam-alam.
na meron palang hawak na ICC warrant of arrest itong dating Senador Trillanes. Ano ho? Palibhasa kasi Marines yan, itinatago niya yung mga impormasyon. Sokdo lang mabypass na yung mga nasa paligid niya. Ano ho? Yung Supreme Court, na-bypass, wala hong kamalay-malay na meron na palang ganun. Sino ho bang nakakaalam dito? Siyempre nandyan ho sa Malacanang iyan. Hindi ho ba? Paano nabigyan yan kung walang koordinasyon dito sa gobyerno ng Pilipinas na meron na palang warrant of arrest? Sila nga ho, ang sabi-sabi nga, di umano, binayaran yung ICC, yung mga judges dyan, para nga hulihin. Ano ba? 3 trilyon ba yun? Senador ombudsman? Narinig ko lang ho yun. Hindi ho ako may sabi no, narinig ko lang. Para naman malaman ng mga kababayan natin, para sila ho mismo mag-research, magtanong-tanong, lalong-lalo na yung mga abogado. Ano ho? Hindi ho nyo basta-basta mapapaniwala yung mga abogado. At hindi nyo basta-basta yung matitigbag kapag kayo nagsinungaling. Ano ho? Ang sabi nga ng mga kakilala ko noon, ng mga abogado matitino, to wrong the right and to right the wrong. Hindi ba paliwanag? Na ito na, para kumita tayo, we had to right the wrong and to wrong the right. Parang doktor lang yan eh. To cure the sick and to seek the cure. Ay nako, ano ho? Yun hong pakikipaghablutan ho dyan sa loob ng Senado, no ho? Sa pagitan ng mga tauhan ng security at ng NBI, ano ho? Nagkaroon na ho ng implikasyon yan, nagkaroon na ho ng mga implikasyon sapagkat si Senador Joel Villanueva ay nagpanukala na ho ng napatawan ng contempt ang mga humabol kay Bato de la Rosa na pumasok sa plenaryo, ano ho? Kasama na ho yung yun hong nanakit doon sa security ng Senado ho, sasampahan na rin ang kaso. At ito namang ang Senado naman ay inapprove yung motion na paglalagay kay Bato de la Rosa sa isang protective custody sa matapos yung report na ang posibleng pag-aresto na ay sa kanya ay mayroong kinalaman ho dito sa International Criminal Court. Ano ho? Hindi ba? Sino ba? Si Senador Rodante Marcolita ay naghain na rin ng isang panukala, yung Senate custody kay Bato. Senate custody para kay Bato. Ano? Kaya ang matatandaan ho natin, wala daw ho alam si ano dito, si DILG Secretary, wala daw ho siyang alam dito. Diyan ho sa ICC warrant yan. Pero nagpahayag ho siya kung kinakailangan niya ay kailangan ng 10,000 pulis para huntingin itong si Bato de la Rosa. Basta't lumabas lang yung warrant of arrest. Ayan ho. DILG, SILG, Jan Vic Rimulya, nandyan na ho yung hawak natin ni Trillanes, yung warrant of arrest kalaban kay Bato. Tingnan ho natin itong mga dating mga opisyal ng Philippine National Police dito eh. Meron na. Ay anong gagawin mo ngayon? Sana 10,000 pulis mo. Ano ho? Meron hong nagpapanukala dito na isinailalim na nga pala sa Senate Protective Custody itong si Senador Bato de la Rosa. Kasunod nga ho yung motion ni Senador Rodante Marcolita na gagamitin ang lahat ng mga legal na mga remedyo para protektahan itong si Bato. At ayon dito sa bagong halal na presidente ng Senado na si
Senador Alan Peter Cayetano, no, ay maaaring i-enjoy na ni Senador Bato de la Rosa ang proteksyon ng Senado. At ang naaayon sa mga batas ng Republika ng Pilipinas o ang konstitusyon. Natatawa ko dito, nabukya kasi. Sino ang nabukya? Nabukya ho dito. Nabukya ho dito. Sino? Ay walang iba kundi si DILG Secretary Jan Vic Remulla. Hindi ba sampal sa ito? Hindi ba sampal sa iyo ito na wala kang kamalay-malay na meron na palang nakatago? Itinago pala yung warrant of arrest. O baka naman meron kang alam, hindi mo lang din naman ibinubulgar. Sapagkat meron na hong nagtatrabaho dito. Yun hong si Trillanes, ano? Pag naalala ko si Senador Trillanes, talaga naman, natutuwa ko na sapagkat napakarami mo talagang fans. Senador Trillanes, ang dami mong fans Kaya ako'y humahanga dito sa taong ito. Ay, nako. Eto. Meron hong nagsasabi dito Yun hong mga nangyayari din daw dito sa ating bansa na inilabas ng isang news, na lumabas sa isang news item. Itong Philippine Today, ang gobyerno daw natin ay hindi ho pinatatakbo ng presidente ng Pilipinas, kundi ng mga sindikato, yung mga mamagnanakaw sa gobyerno. Sino-sino? Tinuran ho Diyan daw sa Kongreso. Yung kartel ng mga dinastiya. Yun daw yung mga sindikato. Yun ho ginagamit nilang mga sandata para kasuhan ng mga plunder o ano-ano sari-sari mga kaso. Yung mga batas na ginawa ng mga mambabatas na ito. At yung hong budget ay malaya na hong mananakaw sapagkat wala na ho tayong tunay na demokrasya sapagkat ang umiiral na ngayon yung organisadong mga kriminal na mga magnanakaw. Hindi ho ako may sabi niyan, binabasa ko lang. Ilang oras pa ba tayo? Meron pa ba tayong oras? Okay. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, Please charge. Malapit na ho. Nag-ano na yung aking monitor. Magre-recharge na raw ako pero naiwan ko yung charger. Okay mga kaibigan, magpaalala po tayo sa ating mga kababayan. Doon ho, sa nagmamalasakit o nagmamahal sa kanilang mga pamilya, maging sa kanilang mga sarili, At doon naman sa mga hindi nagmamahal sa kanilang pamilya, yung mga taken for granted, kaya may mga broken homes, broken family. Doon ho sa mga taong wala hong paninindigan at walang pagmamalasakit sa kanyang pamilya at mga kanyang sarili, ay yung ating pinagmamalasakitan at pinaalalahanan na huwag na ho kayong manigarilyo sapagkat ho yung paninigarilyo ay kumukuha lamang kayo ng mga pangunahing sakit. Yung malubhang sakit tulad ng cancer sa baga. Yun hong chronic obstructive pulmonary disease. Kaya ho kayo inaatake sa puso. Yung aking kaibigan. Kilala ho ninyo ito. Si Misael Boy Gonzales na mayapa na ho kahapon. Sigarilyo din kasi ng sigarilyo ito. Pinagsabihan ko na ito magkakasing edad lang po kami niyan. Condolence sa family ni Boy Gonzales.
Yan ho ay RH29 ng yan ho dyan ho sa DCRH. Kasamaan po namin yan dati sa DCEC. Yan magkakasama kami yan, sina Boy Gonzales, Maing Santos, sina Anthony Taberna, si Jenicel Subardiaga, Vic Sumintak, sina Eden Suarez. Marami pa ho. Marami pa ho kami ho, na magkakasama ho dyan. Na ngayon ho, nasa broadcast industry. Ika nga, nauna na si Boy. Si Boy, alam mo ba yung ano? Okay. Tuloy ho tayo. Yun ho kasing paninigarilyo mga kaibigan. Hindi ho nagdudulot sa inyo ng mabuti yan. Low battery. Please charge. Ang pinakamasamang implikasyon ho dyan, ano ho? Habang ikinakabit natin yung, para mabuhay pa yung ating broadcast, mag-charge muna tayo, no? Tingnan mo nga dito doon, Robert, itong charging pin dito, yan. Ikanak mo nga, para mag-charge, ano? Baka bigla tayong maputol sa ere. Okay, sige. Tuloy ho tayo. Yun hong paninigarilyo, hindi ho makabubuti sa inyo ho yan. Sapagkat hindi ho naman kayo namin pinagbabawalan. Hindi ho namin kayo inuobliga. Kami ho ay nagmamalasakit lamang doon ho sa mga susunod sa aming payo, paalala. Pero kung ayaw niyong sumunod, hindi nasa sa inyo yun. Kung gusto ninyong magkaroon ng kanser, at gusto ninyong madali din ang inyong buhay, di manigarilyo ka ng manigarilyo. Wala naman ng problema sa amin yan sapagkat hindi naman kami ang gumagasto. Diyan ho sa pinambibili ho ninyo ng sigarilyo, maging diyan ho sa pagpapalibing sa inyo kung kayo ay natigok. Ano ho? Meron na ho kasing datos ho dyan ang World Health Organization, ano ho mga kababayan ko. 4 million ba naman na katao ang namamatay kada araw ho yan sa buong mundo. Sa Pilipinas, base doon sa statistics ng PSA, 40 katao araw-araw namamatay dahil dyan sa paninigarilyo. Kung gusto nyo sumama diyan, kung gusto nyo mapabilang, mapadagdag, manigarilyo ka na manigarilyo. Kaya pinakaswerte na siguro kayo kung umabot kayo pumaga kayo ng 70 years old. Pagdating ninyo ng 50 pataas, diyan na kayo. Ubo na kayo ng ubo. Ano ho? Ganyan ang mangyayari sa inyo. Meron na kayong mga sakit sa lalamunan, may mga sakit na kayo sa baga. Meron na kayong mga cirrhosis. Akala ba ninyo, pag kayo ay na dialysis, mura lang ang pagpapagamot. Ang ibig ko lamang sabihin, pagka kayo ay patuloy maninigarilyo, sup-sup kayo ng sup-sup ng sigarilyo, bumibili kayo ng inyong sakit. Ngayon, pag nagkasakit kayo, hindi naman kayo tutulungan ng mga tobacco industries, yung mga nagdinegosyo ng tabako, ng sigarilyo. Ano bang nababasa ko ninyo sa pakete? Smoking is dangerous to your health. Baka hindi nyo naintindihan, iliwat natin sa Tagalog. Ang paninigarilyo ay mapanganib sa inyong kalusugan. Alam nyo palang mapanganib. Tira kayo ng tira. Anong klaseng tao kayo? Ang tigas ng ulo ninyo. Napakatitigas ng inyong mga kokote. Kayo nga mayroong pangunawa at nakakaintindi samantalang yung sigarilyo. Wala namang utak yan pero naaalipin kayo. Talo. Ulats kayo ng sigarilyo. Pambihiran mo itong si Don Robert na ito. Pakialamero ka sa buhay namin. Ano naman yan kung mamatay kami? Kagustuhan namin yan. Bakit? Hindi naman namin sinasabing na bawal sa inyong hindi manigarilyo. Ang sinasabi, sige, manigarilyo ka lang ba? Manigarilyo kung gusto nyong mamatay ng maaga. Wala naman kaming pakialam dyan. Gusto nyo yan, di ba? May magagawa ba kami? Wala, di ba? Kaya natutuwa nga ho yung mga nagtitinda ng sigarilyo, no? Huwag na natin banggitin ang mga brand ng sigarilyo na binibili ho ninyo.
Kaya ho sila natutuwa sa kabila ng paghihigpit ng gobyerno, pinatawan ng mataas na buwis o yung tinatawag na sin tax para ma-regulate yung paninigarilyo ninyo, pero hindi ho eh. Wala ho nangyayari ho dyan eh. Ang dami pa rin naninigarilyo, maging sa mga tindahan eh. Hindi na nga sila nagbibigay ng pansindi. Pag bumili ka ng sigarilyo, nakalagay doon, nakapaskil sa isang tindahan. Hindi po kami nagsisindi ng sigarilyo. Bawal po magpasindi ng sigarilyo. Kaya mapipilit kang bumili ka ng sarili mong panindi. Kaya bumili ka ng lighter o kaya posporo para sindihan mo yung sigarilyo mo. Tinamaan ka ng magaling. O sige, manigarilyo ka ng manigarilyo. Wala kaming pakialam dyan. Bakit ba? Okay. Eto na, meron akong nagsasabi sa mga pangyayari, tuloy-tuloy lang ho natin. Sa mga pangyayari ho, na ayon ho sa isang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maging ngayon, abogado ni Vice President Sara Duterte, itong si Atty. Torion, ay sinasalaula na ang batas ayon sa kanya. Bakit ho? Dahil nga po sa pangyayari kay Bato de la Rosa, sapat ayon sa kanya ay lumilipad na ang mga batas at kanya pang tinuligsa. Bakit? Hawak-hawak ni dating Senador Trillanes, Idol Trillanes, ang ICC warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Maiyak-iyak awang-awa ako kay Senador de la Rosa eh. Ang tanong ho ng aking kaibigan dyan ho sa Bukidnon, taga Bukidnon ho, kaklasiko ho yan eh. Yun ho bang pagpapalit ng liderato dyan ho sa Senado, makabubuti ba, makatutulong ba yan para maibsan yung krisis ho na nangyayari sa ating bansa? Meron yung mga nagtatanong ho. Itinanong ho sa atin yan, nag-chat ho sa atin yung ating mga kababayan. Tingnan ko nga lang dito. Sabagat kaya ako pumipihit mga kaibigan, hinahanap ko yung yun hong katanungan na isinulat ko ho dito sa aking binabasa na news item. Yun ho para naman ay mabigyan ho natin ng linaw. Lalo na kay Kuyang Alfred Bayani. Yan masugid na taga-subaybay, maging itong ating kasamang broadcaster si Baby Puertes at sa mga yung sa programang Kongreso ng Palawan, subaybayan ho ninyo ang mga programa ho dito sa Big Watch News Philippines. Dito ho ay dito ho ay makakapulot kayo ng magagandang may technique pa nga dyan eh. Nakakapulot kami ng magagandang pamamaraan na hindi ho kayo magkakakaso. Kagaya nung ginawa ni NBI Director Melvin Matibag. Inisin yung kalaban mo. Murahin mo lang murahin hanggang sa mainis. Hanggang sa ito'y atakehin sa puso. Pagka inatake sa puso, wala ka ng wala ka ng kaso sapagkat dadalhin mo yan sa ospital. Pagka yan pagka yan ay sinuri ng doktor, ano ho ba ang sanhin ng kanyang pagkamatay? Cardiovascular arrest. Atake sa puso. Bakit inatake sa puso? Minura mo lang minura. Hindi ba? Kaya ho nakakakuha kami ng technique para hindi ka ho magkaroon ng kaso. Na ikaw ay kahit na ay pinagbantaan mo lang ngayon tao, para hindi ka magkakaso pag yan inatigok, murahin mo na lang na murahin, para hanggang sa iyan atakihin. Yan pala ang magandang sikreto eh. Ngayon, doon ho sa nangyaring pagpasok nitong mga tauhan ng NBI, diyan ho sa Senado, kasama ho, bit-bit ho ni dating Senador Trillanes. Yun ho warrant.
lalong uminit ho yung tensyon yan ho sa loob. Sapagkat ibinunyag ho ni Senadora Amy Marcos ang di umano'y naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa kontrobersyal na pagpasok ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa Senado kasama. Binanggit ko na sa inyo, yung maraming fans. Siya ho pinakatanyag na personalidad na laging laman ho ng Senado. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ibig sabihin, meron pang the first. Ito, the fourth pa lang ho ito. Baka magkaroon ho ng the fifth. Ayon ho kasi kay Senador Amy, sinabi ho, ayon daw ko talaga ho, galing daw ho kay NBI Director. NBI Director Melvin Matibag na yung sinasabing nakipag-coordinate sila kay dating Senate President Tito Soto bago ang operasyon at bago ang planong paghain o ng warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang galing, di ayos ba? Ay ibig sabihin, ay planado na. Ang nakakaalam diyan ho sa warrant na yan, either lang yung maari, hindi ko sinasabing alam ng presidente, hindi ko alam. Maaring dyan ho, alam din ho dyan ng isa sa Malacanang. At dahil nga, hindi nga ho nalaman yan ni SILG Secretary John Vic Maging yung Supreme Court hindi nga alam na mayroong ganun Ang nakakaalam dyan, itong si Senador Tito Sen at itong si Senador Antonio Trillanes. Kaya ayon kay mismo kay NBI Director Matibag ay meron silang koordinasyon kay Senador Tito Sen na pinatalsik. Hindi, pangit ng pakinggan pinatalsik Huwag naman, masyado namang brutal na pananalita yan. Pinalitan ng 13 boto. Natalo yung siyam na sinasabi nilang siyam na senador na tumindig para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino. Yun yung siyam ang tumindig. Kaya lang, anong klaseng pagkakatindig? Napilay. Yung muko. Yun yung sinasabi dito sa report Yung siyam, the 9 senators who stood for the country and to the Filipino people. Ano nangyari dong siyam? Di yung muko. Natalo ng 13. Ito na ho, tuloy tayo. Natutuwa lang ho tayo rin Okay. Yun ho ay yun hong revelasyon ho ni Senador Amy Marcos. May kaugnayan ho dito si Tito Sen. Sapagkat mas lalo hong nagdulot ng ingay ang revelasyon niya noong 2:00 ng hapon na balak isagawa ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. At ang revelasyon yan ay mabilis na umugong ang samut-saring tanong sa social media matapos sabihin ni Amy Marcos na si Senador Tito Soto at dating Senador Sunny Boy, ang famous na maraming fans
si dating Senador Sonny Boy Trillanes IV ang di umano ang kabilang sa mga nakakaalam ng mangyayari sa loob ng Senado noong araw na iyon. Hindi ho ba? Kaya ho, mabilis na ubugong yung mga sarit-saring tanong at para sa ilang netizens at sa mga kababayan natin at na maging sa mga tinatawag nilang didilis, mga didilis o mga didiis o didiin o mga Duterte supporters, tila nagdugtong-dugtong na di umano ang mga pangyayari kung bakit biglang nagkaroon ng tensyon. Sarado dito, sarado doon. Lockdown, ibig sabihin, mga kababayan. Nagkaroon ng tensyon, nagkaroon ng lockdown at umano'y konfrontasyon dyan ho sa Senado. Ano ho? Okay. May ilan ho, mga kaibigan ko, ang nagsasabi tuloy na hindi raw aksidente ho. Yung lahat na mga posibilidad na mayroong malalim na plano sa likod ng biglaang pagpasok ng mga ahente ng NBI sa Senado habang sa kasagsagan ng usapin tungkol sa International Criminal Court warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Kita mo na, kumbaga may scripted talaga daw eh. Yun ang pagkakasabi, pagkakabanggit, pinabanggit ho natin, inuulit ko lamang, nasa sa inyo kung maniwala kayo at hindi. Basta't ang atin dito ay inililiwanag lang natin. Ano ho? Wala ho tayong masamang tinapay kay Senador Trillanes, kay Tito Sen, kay Senador Amy Marcos, kay NBI Director Milvin Matibag, at sa mga ahente ng NBI. Wala ho tayong masamang tinapay. Ginagampanan lang ho ninyo yung kung ano dapat ninyong gampanan. Ano ho? Kaya yan labag sa batas o kaya ayon sa batas, nandito kami, pinapaliwanag namin. Kayo na ho, ang taong bayan, ang mag-aanalisa at magpapasya kung ano ang inyong premise ho sa nangyayari ho dito sa ating kapaligiran, partikular dito ho sa ating bansa, sa larangan ng pagpapatakbo ng ating gobyerno at maging sa galaw ng politika. Yun! Iniintay ho natin yung kompletong detalye, mga kababayan ko. Yun, lalo kasi yung umiinit. Bukas, bago na ho yung ating topic. Hindi na ho dito kay bato-bato. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magagalit. Ano? Meron ho ba tayo dyan? May bato-bato sa langit ho ba tayo dyan? Okay, tingnan natin nga dito. Meron tayo ditong bato-bato sa langit. Tingnan nga natin. Ito ang bato-bato sa langit. Tao kailan ba angat? Magbabago ang takbo. Sugat ang bayan, sugat ang damdamin. Tinig ng masa, sa hangin umaalingaw-ngaw din. Sugat ang bayan, sugat sa lupa't puso. Hanggang tagumpay ay sumuso. Batok bakalang sagot sa daing, sampal lang sistema parang kulog ang dating. Baryo hanggang syudad, parehong imutok. Laging tanong sinong totoo, sinong bulok. Langit may dumilim, umaasa pa rin. Alon sa dagat, dalay liwanag sa dilim. Ang pawis ng manggagawa, patak na ginto. Pero para sa kanila, ang ginto'y tila sumpa ng mundo. Okay, tuloy-tuloy ho tayo, mga kaibigan. Ano ho? Okay, narinig ninyo? Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag kayong magagalit. Trabaho lang ho tayo, wala ho tayong personalan ho dito, mga kaibigan ko, mga kababayan. Sapagkat bukas ho,
Tatalakayin ho natin yung kung pwede bang arestuhin ang sinuman o partikular ay senador na kahit nasa loob ng Senado ay pwede nang hulihin ng mga alagad ng batas, yung mga naatasang alagad ng batas na ipagpapatupad yung paghuhuli. Lalong-lalo na ho, yun ho may kinalaman ho dyan sa ICC. Subukan kong tawagan si Senador 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 Paulo Marcoleta, o kaya si tatay mo, Senador Rodante. O kaya naman aabangan ko na naman diyan sa sa ganang mamamayan diyan sa Net 25. Diyan ho nila tinatalakay, diyan ako kumukuha ng puntos sapagkat diyan ho sa Net 25, maasahan ho ninyo wala hong pagtatakip, wala hong pagbabaluktot ho ng mga news ho diyan. Yan ho ay totoong mapagtitiwalaan po natin ho. Yung mga balita ho diyan sa diyan sa Net 25, diyan ho sa DCEC. Sa 1060 ito ang kilohertz po sa pihitan ng inyong mga radyo. Diyan ho ako galing. Diyan ho ako nagkalat, diyan ho sa Eagle Broadcasting Corporation. Diyan ho sa DCEC kami ni na Anthony Taberna. Diyan ho kami nagkalat, at saka si Jerry Baha, si Vic Sumintak, yung best friend ni Yosek Claire Castro, si Eden Santos. Diyan ho kami. Sina Mayan Corbera, sina Mavic Angeles kami ho magkakasama ho diyan sa Eagle Broadcasting, diyan sa Net 25. Diyan ho kayo tangkilikin ho ninyo yan ho. Diyan ho wala ho kayo makikitang bias ho na pagre-report, Yan ho ay totoong balita ang inyong makukuha ho diyan. Kaya ho yung acting topic ho ay tayo ho magre-research po dito na meron ho bang karapatan na arestuhin ang isang senador sa loob mismo ng Senado, at lalo na po ay meron hong partisipasyon yung warrant of arrest galing ho sa ICC. Sapagkat meron na hong mainit na issue tungkol ho diyan, tungkol ho sa limitasyon ng mga immunity ng bawat individual diyan sa Senado na hindi ho nasakop sa mabibigat na mga parusang lampas sa 6 na buwan, mga kaibigan. Lalong-lalo na po ang nasasangkot po diyan na pinag-uusapan yung crimes against humanity. Yan ho ang tatalakayin ho natin bukas, At sapagkat tayo ay kinakapos na ng oras, hindi ko na malaman kung sobrang na tayo sa oras dito. Bahala na kayong production dyan kung paano nyo gawa ng paraan ito. At hindi ho muna tayo magbabanggit ng mga batas-batas dito, sapagkat hindi naman ho tayo abogado, at baka ho tayo ay ma-mislead. Hindi ho tayo mabigyan ng gabay tungkol doon sa mga batas na dapat na malaman ng taong bayan, baka tayo makapagbigay pa ng maling impormasyon o kaya tinatawag nilang fake news. Sinisiguro ko sa inyo, wala ho dito sa amin ng trolls. Wala ho kaming farm trolls ho dito. Kami ho, sariling sikap ho kami dito. Ikaw na yung broadcaster, ikaw pa yung news writer, ikaw pa yung researcher. Solo flight. Okay. Meron hong iiwanan ho nating tanong dito bago ho tayo magpaalam, mga kababayan ko. Ihanda na natin yung mga pagbate. Nasaan na ba yon? Habang unti-unti na tayong magpipinid ng ating palatuntunan, mga kababayan ko, ay hinahagilap ko yung Saan ba yun? Okay. Ay yun hong itanong ng mga listeners ho natin.
na ito naman ay mga professional din. Dati rin ng mga, ito ay nasa gobyerno. Hindi ko na ho natin babanggitin yung kanilang mga pangalan. Sapagkat ito ho ay nasa gobyerno pa rin ho naglilingkod. Yung iba ay retired na ho. Yung iba ay mga dyan ho sa COMELEC, dyan ho sa Department of Agriculture, dyan ho sa Education at iba't ibang sektor ho ng ating lipunan. Ano ho? Ito ho ang kanilang, ito ho ang tanong na nais nilang ibahagi ho sa inyo. Na sa kabila po ng mga nangyayaring awayan, yan ho sa patutsadahan, yan ho sa balitaktakan, sana hanggang doon lang, wala hong personalan. May nangyayara, parang personalan na Ano ho? Ito ho ang tanong nila. Makakatulong ba sa krisis ang pagpapalit ng liderato sa Senado? Yan ho. Tinalakay ho natin yung yun hong pagpapalit ng liderato sa Senado. Hati ho ang opinyon ng ating mga kababayan, mga kapatid ko dyan sa Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia kapipita ro kanulangon mga pagarigo. Ano ho? Makakatulong ba sa krisis ang pagpapalit ng liderato sa Senado? O lalong magkakaroon ng pagkabahabahagi ang mga leaders sa loob ng gobyerno? Matutulukan ba ang korupsyon na pinaghaharian ng mga sinungaling? Kapag hindi kasang-ayon sa kasinungalingan nila, ang aabutin mo ay harassment at sasampahan ka ng imbentong kaso. Yan ho ang kanilang tanong. Yan ho ay ating papasadahan bukas. Sapagkat yan ho ay may kinalaman din, may kaugnayan din sa ating pagtalakay. Doon ho sa mga karapatan yung mga batas na kung meron bang jurisdiksyon ang ICC na gamitin ang ating batas sa Republika ng Pilipinas at ang taong gobyerno. Lalo na nga itong hindi naman empleyado na ng gobyerno kundi private citizen na siya ang hahawak ng confidential na warrant of arrest laban sa isang mataas na opisyal. Yan ho ay ating tatalakayin bukas. Ano ho? At binabati ko ho. Binabati ko yung aking kamag-anak dyan ho sa Laguna. Yung isang miyembro ng Highway Patrol Group. Ano ho? Si Kuyang Normario Ramiro. Yung vice mayor ho dyan sa Lumban ba yan? Dyan ho sa Kalayaan. Sa Laguna ho. Si Christopher Ramiro, si Vice Mayor Christopher Ramiro. Ano ho? Binabati kita, Topper. Insan. At si Kuyang Nelson Ramiro. Ano ho? Yung mga taga Laguna, dyan din ho yan nagmula si retired Brigadier General Raniel T. Ramiro. Yun ho mga Ramiro family ho sa buong mundo, global na ho tayo. Diyan ho sa Estados Unidos, sa Las Vegas, sa Hawaii, Marianas Island, diyan ho sa California. Ano ho? Ay binabati ko kayo ang Ramiro family. At dito naman sa Luzon, diyan ho sa Romblon, sa Sibuyan Romblon, sa Romblon mismo. Marinduque, Masbate, diyan ho sa Mindoro, at dito naman sa Central Luzon, sa Metro Manila, diyan ho sa Ilocos Region, sa Bacara at Burgos.
Yan ho, ang mga Ramiro ho dyan, maging dyan ho sa Ilocos Norte po ho yan. Yan ho, nagmula ho yung aming yung pinakaninuno ho, dyan ho sa Bakara. Nagkawatak-watak na ho kami nung nagkaroon ho ng nagkaroon na ho ng giyera at liberation. Nagkaroon na ho. Diyan ho sa Mindanao, meron ho na napunta ho diyang isang pamilya ho. At yung pamilya ho namin, meron na ho dyan sa Mindanao, dyan sa Kibawi, Bukidnon. Diyan ho sa Iligan City ho. Diyan ho sa Iligan. Mga Ramiro family ho dyan sa Cagayan de Oro. Mga mistizo ho yung mga ho dyan. Yung mga Ramiro ho dyan. Sina Demosthenes Ramiro dyan ho, yung presidente ho ng Puaso. Yung Philippine-wide anti-smoking operation for health. Diyan ho sa Davao. Mga Ramiro ho dyan, At siyempre, dyan ho din sa lugar, dyan sa Bukidnon, yun hindi ko ho makakalimutan ho yung aking alma mater dyan sapagkat hindi ko ho mararating yung ganitong estado ko kung hindi ho ako nakatapos ho dyan sa lugar na yan. Sapagkat yung kasaysayan ng buhay ko ay kakaiba ho. Dyan ho ay ginabayan ako ng aking mga advisor ho, yung mga teacher ko. Si Ma'am Ibon Docosin Catli, si Ma'am Rosalia Kalikaran, si Sir Hil Magbanwa, si Sir Autida, si Ma'am Sioderly Permalino, yung kanyang tatay. Ating teacher ko po yan sa horticulture. Si Ma'am Catherine Hamis at yung aking tinuturing na kuya at ate dyan ho sa Bukidnon, dyan sa Maramag Bukidnon, si Paterno at Sinaida Gahonera. Si Engineer Jimmy Apostol, si Espiridion Ligayada, itong classmate kong si Danilo Lagahit, Windilin Reyes, na sa abroad po ito, maging itong si Farah Gagarani, nasa Canada yata itong si Windy. Si Farah nasa US ito Maging itong si Lourdes Sadikon, magpapaampun na lang tayo dito, Jimmy Apostol. Dito sa tatlong ito na nasa abroad, magpapaampun na lang tayo. Sapagkat dito sa Pilipinas, lahat dito, bawat galaw mo rito, may bayad. May taxes, hindi pa nga ipinanganak yung sanggol. Wala pa nga, balak pa nga lang, wala pa sa sinapupunan ng nanay yung sanggol, may utang na kaagad sa gobyerno na kanyang babayaran. Kita mo nga naman, lahat, bawat galaw mo rito, may kaakibat na buwis. Babayaran mong tax. Si batchmate Miriam Barbosa at Marilo Octaviano, maging yung hindi ho makakalusot sa akin itong pagbatik sa aming mayor dyan sa Kahijukan. Si Buyan Romblon kay Mayor Gregi Ramos, Sir Mayor, ayusin mo yung mga kababayan natin na nangunguhan ng panggatong, wala na hong pangbili ho ng LPG yan. Huwag naman silang masyadong yung mga taga-DNR, masyado silang uwi pagpapatupad ng batas. Mabuti na lang at nalaman mo itong ganitong issue para magkaroon ng regulasyon ho dyan sa pagputol ng mga kahoy dyan ho. At dyan ho sa San Fernando, si Buyan Romblon, si Nanding Marin, yung mayor po dyan. At sa Magdiwang naman, si Mayor Noel Joseph Marin Machon. At condolence ho sa kasama natin sa media, si Kuyang Boy Gonzales, RH29, condolence sa family mo. Si Kuyang Alfred Bayani, at sa lahat ng programa dito ho sa Bigwas News Philippines, ay subaybayan po natin mga kaibigan. At sana ho, pagpalain ho tayo ng ating dakilang lumikha, maging sa pamilya ko, ay binabati ko rin lahat. Maraming salamat, maraming salamat mga kababayan ko.
mga Palawenyo at sa buong universe, bukas na muli ang tabayanan, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines. Ating topic bukas, ICC, Warrant of Arrest. May karapatan pa na manghuli ang isang individual na hindi naman, na wala namang kinalaman sa ikang operasyon ng may kapangyarihan sa batas. Sa ngalan ng ating mga magigiting na nakakasama sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager, Ronnie Dave Abili, at siyempre, kasama rin yung ating production, si Sir Jeff Balahunda. At hindi ho pwedeng kalimutan yung ating General Station Manager, Neo Micaskara. Ang inyong nakasama sa loob ng isang oras na pagtatanghal, yours truly, yours truly, Don Robert Ramiro. Ang sabi ng kaibigan mo,